Good morning po, Ma'am Crecia. Susunod po nating speaker, si Ma'am Crecia Kate. Isa po siyang CPO. Okay po. So magandang umaga po sa lahat ulit. Ako po si Crecia Kate Ansyongko, isang sertipikadong prosthetist and orthotist po. Ako po ay nakabase ngayon sa Quezon City, sa UERM po. Kasama po si Doc Penny at ang aming mga therapists at iba pang PO dito sa rehab. So, ang tatalakayin po natin sa araw na to ay prosthetics para po sa mga batang may kapansanan. So, ano-ano po yung nilalaman ng ating presentasyon ngayon? So, unang-una, ang mga kahulugan ng mga karaniwang salitang ginagamit dahil minsan po ay parang pare-parehas kapag bago po nating marinig yung mga salitang to. So, atin lang bibigyan ng definasyon para po mas madali po nating maintindihan. So, pangalawa po ay ang mga prosthetists sa Pilipinas, klase at parte ng isang prosthesis, at kung ano-ano ang ating mga i-check kung para malaman po natin kung handa na ba ang paa o kamay o ang bahaging naputulan para sa pagsukat ng prosthesis. So, tatalakayin din po natin yung mga proseso sa pagpapagawa nito at ang mga mahahalagang instruction sa paggamit ng isang device. So, unang-una po, ang kahulugan ng mga salitang prosthesis, prosthetics, at prosthesis. So, pag una po natin naririnig yung mga salitang to, for sure, makukonfuse tayong lahat. Kahit ako po, noong una ko itong narinig, hindi ko rin po alam kung ano ba talaga ang mga pinagkaiba ng mga salitang ito. So sa ngayon ay ating bibigyan ng definasyon para po mas malinaw po sa lahat. So ang prosthetic device or prosthesis or tinatawag po nating artificial na device, ito po yung tawag natin sa artificial na pamalit sa nawalang parte ng katawan. So, kahit ano po yung sabihin natin, gamitin nating word o prosthetic device ba prosthesis, yun po yung tawag natin sa device mismo. So, ang prosthetist po, ito po ang tawag sa mga sertipikadong allied health professionals na sumusuri at nagbibigay ng angkop na serbisyong pang-prosthetic. So, yun po yung tawag sa amin. At saan-saan ba natin pangkaraniwang nakikita o nagtatrabaho ang mga prosthetists na katulad ko? So, unang-una po, makikita po natin sila sa hospitals, inpatient rehabilitation centers. So, ibig sabihin po ay tumitingin din po sila ng mga pasyente po sa hospitals na naka-admit kung kailangan po silang suriin at nangangailangan ng isang artificial na paa or kamay. So, meron din po outpatient rehabilitation centers. So, eto po yan. Usually po, ang mga rehab centers ng hospitals, yun po, makikita din po natin yung mga prosthetists. Meron din pong mga existing na PO private companies, katulad po sa isang litrato natin sa kaliwa, ang Autoboc Philippines. At meron din pong ibang mga prosthetists na talagang nagpa-practice ng private. So, ibig sabihin po sila mismo yung minsan nag-home base, pumupunta sa mga bahay-bahay, lalo na po ngayon na pandemya, ay marami pong mga pasyenteng nangangailangan ng ganitong serbisyo at ng home base. So, ayun po. So, prosthetists sa Pilipinas. So, meron po tayo ngayong asosasyon ng mga Filipino prosthetists and orthotists. Bakit nga po ba mahalaga ito? So, according po sa census noong nakaraang 2010, meron po tayong mahigit 1,000,000 or 1.57% ay may kapansanan. So, ang pinakamarami po ng may mga kapansanan ay nasa edad 5 hanggang 19 years old. So, ibig sabihin, sako po ang mga batang may kapansanan dito sa census na nakuha natin nung nakaraang 2010. So,
Sa ngayon po ay meron pa lang tayong 49 certified prostheties. So kung iisipin natin, hindi po talaga enough yung mga sertipikadong prostheties ngayon sa Pilipinas. Pero meron na po tayong mga centers sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Kung makikita po natin sa litrato, meron po tayo sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. So lahat po na nakikita natin sa screen natin, lahat po dyan ay merong mga certified prostheties sa lahat po ng centers. So ano-ano nga ba ang klase ng prosthesis? So meron po tayong pangkamay at meron din po tayong pangpaa. So magdedepende na lang po to kung saan po yung bahaging naapektuhan or naputulan or kung ano po yung parte ng katawan natin, yung kulang, yung may kulang na buto or kung ano man po. So tatalakayin din natin yung iba't ibang parte ng pangpaang prosthesis. So usually naman po, halos parehas lang naman po yung mga parte. Magdedepende na lang po or magdadagdag lang po tayo kapag depende po sa level or kung hanggang saan po yung apektado ng bahagi ng katawan. So, putol sa ibaba ng tuhod at putol sa itaas ng tuhod. So, kung makikita po natin, yung sa putol sa ibaba ng tuhod, meron po tayong liner. So, usually po, foam lang po yan. Meron po tayong socket. Ang materialis kung ginagamit natin dyan ay plastic lang po. So, parehas po yan sila ng sa putol sa itaas ng tuhod. Nagdagdag lang po tayo dito ng isang parte, yung knee, so yung tuhod po, since ang putol ay nasa itaas ng tuhod. So meron din po tayong metal na nakikita dito. So yun po yung tinatawag nating pylon. At yung sa baba na po, ito po yung prosthetic foot na tinatawag. So ano-ano naman ang mga parte ng pangkamay na prosthesis? So ito pong sa kaliwang litrato, ito po yung putol sa ibaba ng siko. Samantalang ito pong sa litrato sa kanan naman ay ang putol sa itaas ng siko. So parehas din po silang may harness. Ibig sabihin po, ito po yung harness kasi ito yung kailangan gamitin upang makatulong po para hindi matanggal yung device or pwede din pong para po makontrol natin kung ano man po yung ilalagay natin sa bandang kamay. So, kung makikita po natin dito na parang may hook, so yung harness po yung tutulong para makontrol po natin ito. So, katulad po sa pang-ibabang mga prosthesis, meron din po tayong socket. Made of plastic din po. At meron din po tayong sa wrist part. At ito po yung terminal. Ito na po yung sa bandang kamay. So, usually may option tayong magbigay ng active or passive. So, ibig sabihin po ng passive, kapag ang pasyente po or kapag ang bata ay gusto lang ng magandang kamay. So, ito po ganito po yung magiging itsura po ng kamay. So, kapag ang bata naman po ay nangangailangan ng mga hook part, ito po yung kapag tutulong sa atin kapag meron silang specific na activity na kailangang kunin, mga ganun po. So, ito po yung ibibigay natin. Usually, katanungan po ay kung handa na ba ang kanilang kamay o paa para sa pagsukat ng prosthesis. So, itong litrato po natin sa kaliwa, ito po yung mga nagsasabing hindi pa handa. At yung sa kanan po ay nagsasabing handang-handa na silang masukatan ng device. So, kapag hindi pa, makikita po natin sa unang litrato, yung tuhod ay hindi pa ganun ka straight. So, baluktot pa po yung tuhod. Makikita po natin. So, dapat po, usually ang ginagawa po natin dito, ay nire-refer po sila sa therapist para po ma-stretch muna ang tuhod para po mapaghandaan niya bago po sila masukatan o mabigyan ng prosthesis or artificial na paa. Dito po sa pangalawang litrato na ito, makikita po natin yung shape
ng paa ay pabilog dun sa dulo. So, kailangan po ay binibenda o nilalagyan natin ng socks para po ma-achieve natin yung ganitong shape sa kanan. Tapos usually po, merong mga pasyente pong pumupunta sa atin na meron pa pong mga sugat na hindi pa po fully na tutuyo, fully healed. So, kailangan po ay matuyo po muna ang ating mga sugat before po tayo masukatan. So, ano-ano ba ang mga pwede nating gawing paghahanda bago po magpasukat ng prosthesis? So, ito po yung mga checklist or para maiiwasan nating aktibidades o posisyon para po hindi bumaluktot ang tuhod. Unang-una po ay usual na nagiging problema po or nagagawa ng ating mga batang may kapansanan ay nilalagay nila yung kanilang tuhod or pinapatong sa kanilang saklay. Pangalawa, naglalagay din sila ng pilo or unan sa likod ng tuhod or sa bandang hita. So, pangatlo, ay habang natutulog po, nakalaylay sa dulo ng bed or ng kama nila. At pang-apat, habang umuupo po tayo, usual na pagkakamali ay naka-bend or hinahayaan lang na nakabaluktot ang tuhod. At panglima po ay naglalagay din tayo ng mga unan sa gitna ng ating hita o paa. So ito pong mga posisyon na to ay kailangan natin iwasan. Kailangan po natin hindi gawin para po maiwasan po natin yung pagbaluktot ng tuhod. So kapag tumagal po kasi tayo sa posisyon na to, ay hindi maiiwasan na naninigas po yung bandang tuhod natin. Kaya po yun po yung kailangan nating iwasan. So yung mga aktibidades po or posisyon na dapat nating gawin para maiwasan po yung pagbaluktot ng tuhod, ito po makikita natin sa litrato sa kanan. So habang kunyari po nakaupo lang tayo sa upuan or sa wheelchair po, dapat po nakapatong po yung paa natin o yung tuhod natin sa matigas na pwede pong kahoy, pwede pong upuan, basta po nakasigurado na ang tuhod po natin ay nakadiretso. So makikita po natin sa mga litrato sa ibaba naman po ay ang mga iba't ibang klase ng exercise. So ito po mga ehersisyo pong ito, mga position po na ito, ay ituturo po sa atin ng ating mga therapists para po magawa po natin ang tama sa bahay. So, paano naman natin mahuhugis ng tama ang paa? So, yun po yung nasabi ko kanina. Kung makikita po natin itong litrato sa kanan, yung hugis po na ganito, na palubo po sa ilalim ng paa, ay ito po yung iniiwasan natin. So, iniiwasan po natin ito kasi minsan po ay mahihirapan po tayo sa pagpasok at pagtanggal ng device. So, ang kailangan po natin gawin bago po tayo magpasukat or bago po tayo magpasuri sa isang prosthetist, ay kailangan pong ibenda po natin ng maayos. So, ito po sa kaliwa ang tamang ito po yung step by step kung paano po natin dapat binibenda ang ating mga paa. So, una po, at ito po ay tinatawag na figure of 8. So, bakit po ba figure of 8? Dahil po sa simula po, yung benda natin manggagaling po sa tuhod, pababa, dun sa likod ng paa, hanggang magawa po natin yung parang hugis 8. Kaya po siya tinatawag na figure of 8. Hanggang po sa makover na lahat, hanggang taas po ng tuhod, para hindi po siya matanggal-tanggal. So, ang pinaka-importante po ito, dapat yung tension po sa benda o yung sa paghigpit po natin ay pare-parehas dun sa simula hanggang baba hanggang taas po. Kasi minsan pong usual mistake po dito ay hindi pantay-pantay yung tension, kaya po nagkakaroon tayo ng ganitong hugis ng paa. So, ang isa pa pong pwede natin gawin ay gumamit ng shrinker, or ito po ay parang medyas lang na nilalagay po natin sa parteng naputulan
para po ma-shape siya ng maayos kung tayo po ay nahihirapan sa pagbenda. So atin lang pong i-summarize kung ano-ano po ba yung dapat i-check natin para masabing handang-handa na tayong gumamit ng isang device. So, unang-una, mahugis ng tama ang ating paa. So, hindi dapat siya yung may lumulobo sa ilalim. Dapat din po na humilom na ng maayos ang sugat o ang parteng pinagtahian. Dapat din po na didiretso na ng tuwid ang parteng naputulan. Kung hindi po, ay i-refer po kayo sa therapist para po sa mga ehercisyong kailangan gawin. At dapat po ay malakas at may kakayahang i-control ang device. Ito ay para lang masigurado natin ma-maximize po yung paggamit ng device at para po hindi rin po mahirapan ang ating gagamit, ang mga bata po. So kung ready na po at handa-handa ng magpasukat, ay pupunta na po tayo sa, magre-refer na po tayo sa prosthetist para po masimulan na ang pagsukat. So, ito po ang i-discuss naman natin ngayon ay ang mga proseso sa pagpapagawa ng isang device. So, unang-una po ay ang pagsuri, pangalawa, pagsukat, pangatlo, paghulma, pag-apat, paggawa po ng device mismo, panglima, doon pa lang po tayo magsusukat ng may prosthesis na. At pang-anim po ay ang pagpapauwi ng device at pagsangguni sa ating doktor at therapist. So sa pagsuri po ay dito natin sinecheck, dito po natin ina-assess yung condition po ng bata, yung condition po ng parteng naputulan or parteng apektado po. So susuriin po natin dito kung talagang handang-handa na po ba siyang lagyan ng device. Dito din po natin malalaman kung ano po ba ang klase ng design o anong klase ng device ang ibibigay natin sa bata. So doon po ay magdedepende kung ano po ang goal, ano po yung mga aktibidades na gagawin po ng bata sa pang-araw-araw. So after natin pong suriin, dito na po tayo magsusukat. So sa pagsusukat po, gumagamit po tayo ng plaster of Paris bandage. So ito po usually nakikita natin to, yung semento po na ginagamit sa pag napuputulan po tayo, nababalian, ito po yung ginagamit namin. So, hinuhulma lang po namin yung parteng lalagyan po natin ng device para po sukat na sukat po sa bata. So, ito po yung kagandahan kapag customized, ibig sabihin po talagang sinukat sa pasyente or sa bata yung paghuhulmahan ng device. So, talagang dapat sa pagsusukat ng device ay saktong-sakto po sa kanya para maiwasan po natin yung mga unnecessary pain. So, pangatlo po yung paghuhulma. So, after po nating makuha yung sukat dun sa pagsusukat, ay lalagyan po namin ng semento para po maging isa siyang molde. Dito po natin sinusukat, dito po natin minomodify. Depende po sa nakuha nating sukat sa pasyente. So, sinishape pa po namin dito. So, naglalagay pa po tayo ng mga control kung saan po yung mga parteng kailangan. Pang-apat po ay ang paggawa na po mismo ng device. So, marami po yung stages sa pagpagawa ng device. Dito po gumagawa po sila ng foam or ng liner na nilalagay natin bago po yung plastic mismo na socket. At dito naman po, ina-align na or ina-assemble na po yung socket mismo dun sa mga parts pa na ibang part yung diniscuss natin kanina hanggang sa paa. So after po natin magawa yung device, isusukat na po natin siya sa bata. So pag sinusukat po natin, tinitingnan po natin unang-una yung fit. So dapat po ay walang nararamdamang masakit yung bata na hindi kayang i-tolerate kasi
mga parte na kailangan talagang may ma-pain silang, may ma-feel silang pressure. So, dun po tayo titingnan kung dun sa mga parteng hindi naman kailangan na may nafe-feel sila, so dun tayo po mag-a-adjust. So, ito pong video na to, dito po tinitingnan din natin yung paglalakad ng bata na gamit na ang device. So, minsan po kasi ay kailangan pa nating mag-adjust, depende po sa sapatos na dala ng bata, depende po sa paglakad niya. So, minsan po kailangan pa po nating mag-adjust before po natin i-finalize. So, kapag na-finalize na po natin yung fitting or yung pagsukat sa pasyente, ay doon na po natin kailangan magsangguni sa doktor at therapist kung meron pa pong kailangang i-train sa kanila. Usually po pag mga first-time user po, mga una pong gamit ng device, ay talagang nire-recommenda po namin mag-training sa therapist para po maturuan po tayo ng tamang pagtayo at pag-upo na gamit ang device at paglakad po na gamit ang iba pong assistive device katulad po ng saklay, tungkod, po, roller, walker po, hanggang sa totally hindi na po nila kailangan ng mga ibang assistive device. So, after po nating maipauwi sa bata ang device, kailangan po may mga mahahalagang instruksyon sa paggamit ng prosthesis na kailangang sinasabi po natin sa mga bata. So, unang-una po kung paano po linisan ang prosthesis. So, kailangan pong linisin natin yung medyas na gagamitin nila before po nila ilalagay yung device. So, kailangang malinis po lagi yun. At pwede din po natin punasan ng rubbing alcohol ang socket at liner. At pwede nyo rin pong linisin ang ibang parte ng prosthesis gamit po ang warm water. Tapos, dampian lang po natin. Hindi po advisable na ibababad po natin sa tubig or gumamit ng mga hard detergents. Dahil po yung ibang parte ng device po ay hindi po waterproof. So, depende na lang po kung waterproof, dun po natin pwedeng ibabad. So, yung mga dapat iwasan po, yun po katulad ng sabi ko, hindi po pwedeng gumamit ng hard detergent, bawal din pong ibabad sa mainit na sa arawan yung device dahil po ito po ay plastic. So, minsan po ay pag sobrang init po yung environment, medyo lumalambot po yung plastic. So, iwasan po natin yun. So, paano nga ba magsuot at magtanggal ng prosthesis? So, dito po makikita natin, unang-una pong ilalagay ay yung medyas. So, after po ng medyas, ilalagay po yung foam or yung liner po para hindi po direkta sa plastic po yung paa natin for comfort po. Ayan, so ilalagay natin yung foam pagkatapos po nung medyas. So, kailangan po, kailangan swak na swak or saktong-sakto po yung pagkakalagay natin. So, yung titingnan po natin ay yung parteng tuhod, yung buto po natin sa tuhod. So, dapat po saktong-sakto po dito sa ditong parte po. So, ito po naman ay na-shape sa inyong tuhod. So, dapat hindi po yan nakapaloob or nakapalabas. So, dapat sakto lang. After po niyaan, ilalagay na po natin yung sa socket kasama po ng iba pang parte. Ayan. So, sa paglagay din po nung device mismo, dapat po na-make sure natin na talagang sakto at hindi po paloob o palabas yung pagkakalagay. Kasi yun po yung common na nagiging mistake po ng pagsuot ng device. So, once na nasuot po natin, ito naman po yung way kung paano po tinatanggal.
So kung makikita po natin, nilalagyan po ng pressure, inaapakan po yung sa bandang paanan. So kung hindi pa po sanay ang bata, pwede pong tulungan ng magulang na tanggalin. So basta kailangan pong lagyan ng bigat or apakan yung sa bandang paanan, tapos hihilahin po natin. Ayan. So lalagyan po, ulitin po natin. Lalagyan ng bigat at make sure tatanggalin po natin yung paa kasama po yung foam. Hindi po pwedeng paa lang po yung tatanggalin natin. So dapat po kasama po lagi yung foam or yung liner. Tapos after po nun, check po natin yung mga areas na may pamumula. So dito natin ina-expect, yan po yung tinuturo, dun po yung mga ina-expect nating pamumula. Pag sa mga parteng hindi naman po inaasahan yung pamumula, katulad po dito sa bandang dulo ng buto, ay pag may nakita po tayong pamumula na hindi po natatanggal within 20 to 25 minutes, ay kumonsulta na po or tawagan niyo na po yung prosthetist niyo, magpakonsulta po kayo ulit para po sa adjustment. So, ano-ano lang ba ang pwedeng gawin sa bahay or sa komunidad sa pag-adjust ng prosthesis? So, usual po nating naririnig na problema ay ang pagsikip at pagluwag ng device. So usually po, ang sinasabi lang namin or rekomendasyon po namin ay pagdagdag o pagbawas din po ng medyas. So dadagdagan lang po natin yung layer ng medyas kung nafe-feel na po natin na lumuluwag na po yung device. Kung sa pakiramdam naman po natin ay sumisikip, bawasan lang po natin yung layer ng medyas. Or kung kunyari, isang layer lang kayo pero makapal, nipisan lang po natin yung medyas na gamit. So, dun po pwede nating masolusyonan po yun agad. So, ang nire-recommenda lang naman po namin, umabot ng 2 to 3 na layer ng medyas. Kung sumobra na po tayo doon, magpakonsulta na po tayo sa prosthetist natin, baka po kailangan na po nating palitan yung device. So, pangalawa po, pagpapalit ng sapatos. So, ayun po, usually po kasi hindi lang po isang sapatos yung ginagamit ng mga bata. So, kung balak po nila magpapalit ng sapatos, pwede po siguro natin yun i-check sa komunidad kung yung sapatos ba ay parehas yung taas sa una niyang ginamit na sapatos. So, makikita po natin dito sa litrato kung paano po natin masusukat kung parehas ba yung heel height na tinatawag. So, yung taas po ng sapatos. So, dito po banda sa unahang bahagi ng sapatos, susukatin po natin to. At dito po sa likuran, sukatin din po natin at i-minus lang po natin doon. So, makukuha po natin kung ano po yung makuha nating equivalent ay i-compare nyo po doon po sa bago nilang sapatos. Kung parehas po, pwede naman po nilang gamitin na yun. Pero make sure lang po natin na ipakiramdaman po muna ng bata yung device na suot na po yung bagong sapatos. Kung wala naman po masyadong difference po siyang naramdaman, pwede po natin siyang paggamitin or ipag-go na yun po yung gamit na bago na sapatos. Ngunit, kung may na-feel po siya na parang tututak po sa paharap, palikod, doon po natin siya kailangan ipakonsulta sa prosthetist. Or kung hindi niya po kayang pumunta po agad-agad, nire-recommenda po natin, wag na lang po muna siyang magpalit ng sapatos. At kung meron po tayong nakitang pamumula sa mga parteng wala namang pamumula nung una niya pong gamit, tingnan po natin baka po ang dahilan po neto ay mali lang po yung pagkakapasok ng device. So, tanggalin po natin at ipasok po ulit. Opo. So, kapag suot naman po siya ng maayos at meron pa rin pong pamumula, kumonsulta na lang po tayo ulit sa inyong prosthetist para po sa follow-up. So, kailan nga ba natin kailangang palitan yung device? So, usually kapag talagang matagal na niya yung gamit yung device at talagang
sira-sira na po yung iba-ibang parte ng prosthesis. So katulad po dito sa litrato sa kaliwa, makikita po natin naglagay na lang po ng lubid para po hindi po matanggal yung device sa paa niya. Tapos kung makikita po natin yung benda o yung medyas pong gamit niya ay napakakapal. So ito po ay parang umabot na po ng 10 to 15 na layer ng benda. So hindi po natin yun nire-recommenda dahil 2 to 3 layers lang po yung nire-recommenda natin. So sa pangalawang pong litrato, makikita po natin na sobrang sikip nung device. So ito po baka po lumaki na po yung bata, since yun po yung ina-expect natin sa kanila, mabilis po yung paglaki talaga ng mga bata. So, kailangan i-check natin to, i-note natin to, baka po kailanganin niya ng magpapalit ng device. At ito po, yan. Parehas lang din po. At makikita po natin na may mga parte na po sa paa na itim na, puro po kalyo. Ibig sabihin, isa pa po yung dahilan na kailangan na baka po kailanganin na nating magpalit ng device dahil po naglalagay na siya ng mga pressure sa iba-ibang parte ng katawan ng pasyente. So, mag-aano lang po tayo ng mga cases or samples po ng videos na gamit po ng mga bata yung device para po mas ma-familiarize po tayo. So, ito po yung mga usual na dahilan kung bakit po tayo napuputulan. So, ang isa po dyan ay ang mga congenital anomalies. So, ibig sabihin po, pinanganak po yung bata na may kulang na buto or pwede naman pong mas maliit po yung bahagi ng katawan. So, ito po, pinanganak po itong may kapansanan. So, siya ay 11 years old nung unang magpakonsulta sa ating doktor at ni-refer po sa prosthetist. So, yung pangalawang device po, ito po yung tinatawag nating orthoprosthesis kasi po extension po siya ng paa dahil ito pong kondisyon na to ay napanganak po siyang mas maikli po yung hita, bandang hita po. So, kailangan po nating dugtungan para po matulungan po natin yung batang tumayo at magsimula na pong maglakad dahil ito po yung edad na talagang nagtatry na po yung batang maglakad. So, dapat hindi po siya nade-delay. So, sa tulong po ng prosthesis, katulad po nung sabi ni Doc Penny kanina, yung sa function na inaano natin ay matulungan sila sa pagbalanse, pag-upo, pagtayo, at para magawa po nila yung mga pang-araw-araw nilang aktibidades, lalo na po mga bata, makukulit, naglalaro po kung saan-saan pumupunta, nagtatatakbo. So, kailangan po hindi po natin yun pinipigilan. So, dapat tutulungan po natin ma-achieve nila yung mga pang-araw-araw nilang ginagawa. So, eto na po siya ngayon. Bumalik po siya sa clinic para po magpalit. So, kung makikita po natin yung video po na umaakyat siya ng hagdan, medyo may kaiklian na po. May kaiklian na po yung device na ginagamit niya. So, bumalik sila para magpakonsultang, magpapalit na po ng device. So, sa ngayon po ay siya po ay 3 taong gulang na. Ito na po yung current na ginagamit ng device. So, siya po yung una namin na pasyenteng merong ganitong kondisyon. Salamat po sa tulong ng social media dahil po may nagtanong pong ibang nanay na may ganun din pong kondisyon katulad nung sa pasyenteng ito. Nagtanong po kung saan makakakuha o makakapagpagawa ng device. So, ayan po, dahil sa rekomendasyon po, nagkaroon pa po ng isang batang may kapansanan na nalagyan natin ng device. So, ito pong pangatlong video po ay itong pasyente po ay na-fit sa isang partner organization din po ng Northfield sa Davao Jubilee. So, ito po ay sa
sa pagsusuri ng ating certified PO din na si Jobel Menes. So, salamat. Salamat po sa videos. Ito po din po ay pinanganak na may kapansanan. So, nilagyan po rin siya ng device base po sa shape. Oo po. Kasi kung mapapansin po natin, hindi po regular yung shape ng pasyente. So, yung nilagay po nating device ay talagang hugis po dun sa kanyang paa para po hindi tayo magkaroon ng mga discomfort, mga pananakit po sa parte ng katawan. So kung makikita po natin ito, ay parehas din po pinanganak na may kapansanan. Dalawa pong paa yung apektado na wala pong paa. So yung putol po natin bandang sakong or sa bandang bukong-bukong. So nilagyan po siya ng device para po makapaglakad po ng maayos. So ito na po siya ngayon. So, meron din po, may mga pinanganak din po na kulang po yung buto. So, minsan po kasi kapag hindi po yung sinusunod na lagyan agad, so minsan nire-recommenda pong putulin para po mas ma-maximize po yung paggamit ng device. So, yung magulang po neto at nung doktor niya, nag-usap na putulin na lang po yung ibang bahagi ng katawan or nung paa ng bata. At ngayon po ay isa po siya ang kauna-unahan pong batang nakapag-fashion show sa New York Fashion Show po. So ito po ay sa video galing po sa Born Different. At meron din pong isa pa na pinanganak po na magkadikit. So conjoined twins po itong dalawang bata. At binalak din po nung magulang na paghiwalayin po sila. So ngayon pong hiwalay na sila, kinailangan po nilang maglagay ng device dahil nag-share lang po sila ng paa nung sila ay magkadikit pa. So kailangan pong lagyan ng device para po magawa nila yung mga aktibidades ng pangbata. So etong video rin po or yung case na to ay galing sa Born Different. At ito po, yung iba pang klase ng device sa kamay at pang-paa pong device. So, mahalaga po yung pag-refer natin para po maagapan na po yung kailangang serbisyong pang-prosthetic sa mga bata. Para po matulungan natin silang hindi magawa yung mga pang-araw-araw na aktibidades sa bata. So, kung may mga katanungan po, pwede na po kayong mag-send. At kung may mga katanungan po tayo after nung nakaalat pong time, pwede po kayong mag-send sa akin ng email anytime po para masagot ko po yung inyong mga katanungan. So, ito po yung aking email account. May mga katanungan po ba? Pwede niyo pong ilagay sa chat box.